bakit ang implementasyon ng AKAP nitong nakaraang 2024, wala pong walang guidelines na pinanghahawakan. Walang panuntunan na sinunod o sinundan ng mga nag-implement po nitong AKAP na ito. At wala silang hawak na listahan kung sino ang mga tumanggap at magkano ang tinanggap. Nako, ay ibig sabihin ay ano nangyari? Ibig sabihin ano lang, bara-bara yung kanilang pag-release ng pera. Ito po ay pera, pondo po ng ating mula sa buwis po ng ating mga mamamayan. At ang bawat benepisyaryo po ng AKAP, tumatanggap ito ng 5,000. Sa tingin niyo po ba itong 5,000 ayuda na ito ay pakikinabangang maigi ng ating pong mga kababayan na kapos ang kita? Lahat nga tayo kapos ang kita eh. Lahat tayo kinakapos. Walang pwede magsabing hindi kinakapos maliban sa mga miyembro ng House of Representatives siguro. Hindi sila kinakapos. Pero ang mayoriya ng ating po mga mamamayan ay kinakapos ang kita. Pero kung tayo ay nagbibigay sa kapos ang kita na ating mga kababayan, paano naman yung talagang walang kita? Hindi ba dapat sila ang priority? Ang dapat na unahin po ng ating gobyerno na bigyan ng ayuda, yung talagang walang kita, hindi yung kapos ang kita. Siguro, pag nabibigyan natin ng benepisyo yung mga walang kita, second priority natin, yung mga kapos naman ang kita. Siguro ganun. Ewan ko kung napakatatalino, napakalalaki ng sweldo ng ating mga mambabatas na ito. Bakit hindi nila napapag-isipang maigi ang ganito pong mga bagay sa mga programa na talagang makakatulong po sa ating mga kababayan? Ay ang iniisip nyo lang kasi dyan, palaging ang bulsa ninyo. Ha? Palaging ang bulsa ng ating mga politiko.
kung minsan nakakaawa po yung mga taga-DSWD. Bakit? Kapag pinag-uusapan na po ang implementasyon, sila po ang nadidiin, sila ang nasisisi pagka nagtuturuan. At itong mga taga-DSWD, ako'y naaawa sa mga taga-DSWD pagkat kapag ganito na pong nagiging controversial ang issue at napapag-usapan, sila po ang nasisisi pero sila naman walang magawa. Bakit walang magagawa? Kapag si congressman ay nagbigay ng lista, ito i-priority mo, bigyan mo ito. Ano magagawa ni? Halimbawa, ikaw Ariel, empleyado ka ng DSWD. May magagawa ka ba na may binigay sa iyong listahan? Si congressman, wala. Taga DSWD ka, binigyan ka ni mayor ng listahan. Ang nasa lista yung kanilang mga kaalyado o mga tumutulong sa kanila sa politika. Wala kang magagawa. Otherwise, tanggal ka. Pagkat yung DSWD, devolve ang kanilang function sa local government. Ito po ang problema sa ganito mga programa. Kawawa yung ating mga taga-DSWD. Kapag ganito na po nagsisisihan na at nagiging mainit ng issue, sila po ang nabubuntunan, sila ang nasisisi. Para din po yan sa DPWH. Kapag palpak ang isang trabaho, kapag palpak ang isang proyekto, ang nasisisi po dito, yung mga taga-DPWH, pero yung mga politiko na sila ang kumukuha ng mga kontraktor, sila rin ang mga kontraktor, sila ang mga supplier, aba nakaano lang yan, nakatingin lang yan, humahagik-hik pa. Sila'y tuwan-tuwa pagkat makapal ang kanilang bulsa. Pero hindi nila nahalata, makapal na rin ang kanilang mukha. Ito po ang problema natin sa mga politiko. Kapag ang politiko ay ang interes o iniisip para lang sila ay makadambong ng pera ng bayan para magamit nilang pamimili ng boto pagdating po ng eleksyon. Abay wala silang pakialam. Kawawa naman yung mga taga-DPWH na sila po ang nabubuntunan ng sisi. Palpak ang trabaho, may mga ghost may mga ghost project pa dyan. Pero bakit nangyayari pong ganon? Wala po silang magawa eh. Halimbawa, ikaw district engineer. Tatawag sa iyo si congressman, o yung ganitong project, ibigay mo kay ganito. May magagawa ka ba? Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng isang kongresista na nakakasakop ng iyong distrito, isang tawag ka lang kay Secretary Bunuan. Dapat hindi na po nakikialam. Ang ating mga kongresista, dapat ang gagawin po nila ay maghulma lang ng mga batas, gumawa ng mga batas, pero pagdating po sa implementasyon, hayaan nila yan sa executive branch. Kaya ako, inuulit ko, ako'y naaawa dito sa mga taga-DPWH natin, lalo na po yung mga professionals, yung mga eligibles, yung mga career, yung mga career officials ng DPWH na sila ay walang magawa. Kung minsan, pag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng isang politiko, papalitan ka yung hindi mas kwalipikado sa iyo. Papalitan ka ng mga OIC, mga acting officer in charge, district engineer. Mayroong mga career officer ng DPWH na walang trabaho, floating. Floating. Walang assignment. Tapos itong bago pa lang na engineer ipapasok dahil rekomendado ni congressman. Yan po ang problema sa sistema natin. Sistema ang problema po natin dito sa ating bansa. At ngayon pong taon na ito, ngayon pong sa ilalim po ng administrasyon na ito, ay talagang masasabi natin na hayagan, talamak ang pandadaya sa ating pong gobyerno. Pero hindi mo man lang madinig si Presidente Marcos na tinutulig sa ang mga nangyayaring korupsyon. Mukhang nananahimik lang si Presidente. Kapag ikaw ay nanahimik, dalawang bagay yan. Tinutolerate mo, o kaya wala kang kwentang leader. Ganun lamang po yan eh. Hindi man lang natin madinig na mayroong mga sumingaw, halimbawa, may korupsyon sa ganitong
Naku, ay walang gagawin naman yan. Tingnan po ninyo sa PhilHealth. Sa PhilHealth, naging kontrobersyal, nawala ng pondo ang PhilHealth. Aba, bago na naman ang PhilHealth president natin. Bago na naman. Kaya, ayan po ang yan po ang sitwasyon. Papalitan lang kung sino ang namumuno. O, di siyempre, medyo kalmado na naman ang taong bayan. Pero, tayo po mga mamamayan, wag na po tayong manahimik. Kung ano po ang nakikita nating mga alingas-ngas, nakikita natin mga dorobo sa ating pong pamahalaan, ay i-expose natin. Lalo po ngayong eleksyon na makikita mo, madidinig mo, yung isang kongresista dyan sa Laguna, naku, para pinagmamalaki pa. Hindi kayo uuwing luhaan, meron kayong pera. Para ba yung kanyang pinamimigay na pera mula sa kanyang, sabagay mula sa bulsa niya. Pero yung perang nasa bulsa niya, galing po sa kaban ng ating pong pamahalaan, galing sa buwis ng ating pong mga mamamayan. Kaya tayo ng mga botante, dapat matuto na po tayo. Korupsyon ang pinaka-problema po sa ating gobyerno. At ito pong nangyayaring korupsyon na ito, kung tayo ay patuloy na mananahimik, magpapatuloy po ito. At kawawa po ang ating bansa. Tayo po ay lulugmok at lulugmok. Wala po tayong magagawa.